Last chapter. Doon bigla akong napansin ni Karina at puro sakit lang, ang mababakas sa mga mata niyang punong-puno ng luha. Mr. Montenegro, napalingon ako sa doktor ng asawa ko. How's my wife, doc? She is doing well, right? She's fine, right? Nauutol na tanong ko. Nakita ko ang pagbaha ng lungkot sa mga mata niya. His expression said it all. Napailing ako. No, tumulo na yung mga luha ko. I'm sorry. Isinandal ko siya sa pader. Galit na tinignan. Anong sorry? Okay yung asawa ko, doc. Di niya kami iiwan. Damn it. Umiiyak na bulyo ko sa kanya. Malungkot siyang umiling. Pilit akong inilalayo ng kasama nila Karina pero di ako natinag. No, don't touch me. Bulyo ko at muling tinignan yung doktor. Ano bang kailangan? Dugo. Then inilahad ko yung braso ko. Here, take it. Kahit lahat pa. Kahit ano kunin mo na. Doktor ka diba? Ibig sabihin magaling ka, yubag sabihin kaya mong gawin yung imposible. Now, go back to my wife and heal her. Here, take my blood. Take my heart if it's necessary, take my organs if it's needed. Take my whole life too basta pumasok ka doon at pagalingin yung asawa ko. Desperadong wika ko. Hinawakan ko yung kwelyo niya nang di siya tuminag. Mas lalo lang lumungkot yung mga mata niya habang umiiling. Doon bumuhos yung walang tigil na pagpatak ng mga luha ko, kasabay ng pagbitiw ko sa doktor at sa pagkakahawak sa akin ng nobyo ni Danica at Karina. Umiling ako. No please, nagmamakaawa ako. My voice cracked, kasabay ng pagluhod ko sa harapan niya. Yung babaeng nasa loob, marami pa akong kasalanan sa kanya, ni hindi pa nga ako nakakabawi. Please save her, babawi pa ako. Mamahalin ko pa siya, magsasama pa kami habang buhay, sabay pa naming palalakihin yung mga anak namin. Hihintayin pa naming bumuo sila ng sarili nilang pamilya, yung babaeng nasa loob. I stopped kasabay ng walang tigil na pagtulo ng mga luha ko. Nangakong lalaban para sa amin, nangako siyang hindi siya aalis. Na magiging maayos at masaya yung pamilya namin, please, gawin mo yung lahat. I shook my head. Gawin niyo lahat, mahal na mahal ko siya. I closed my eyes tightly and eventually opened it. Please, kailangan ko siya. Kailangan siya ng mga anak namin. Please take everything I have, money, business. Lahat ibibigay ko, name it, basta wag lang siya, wag lang yung asawa ko kasi hindi ko kakayanin. Napasubsob na ako at humagulgol. Ayoko, para akong hinahati sa dalawa. Hindi niya ako iiwan, hindi niya kami iiwan. Hindi pwede. Hindi. May humawak sa balikat ko at pilit akong itinayo. Nanatili akong nakayuko, ang maririnig lang ay ang paghikbi ko at paghikbi ng dalawang babaeng kasama ko. The bleeding of your wife didn't stop kaya kinailangan naming ilabas yung baby. The baby is premature dahil 7 months lang siya. He's still in observation as of now. At gusto ko ring sabihing mahina yung baby. I'm sorry but we did save the baby but not his mother. We tried, Mr. Montenegro, we did tried our best. Pero doktor lang ako at hindi Diyos. Again, I'm sorry for your loss. You can see your wife now. Excuse me. Then tumalikod na ito at naglakad paalis. Ako naman ay tinapik lang ng mga nakahawak sa akin at umalis na rin. Nakatulala akong naglakad papunta sa emergency room. And there, I saw the woman I love, lying on the bed, eyes closed. Muling ramagasa yung mga luha ko at yung pagkawasak ng dibdib ko. Kasalanan ko lahat. At ngayon, wala na siya, iniwan na niya ako. Kaming lahat. Doon dahan-dahan ko siyang nilapitan at hinawakan ang nanlalamig na niyang mga kamay. Hinalikan ko iyon at napahagulgol akong muli. Hinaplos ko yung pisngi niya at hinalikan yung noo niya. Baby, please wake up. We need you. I need you. I can't, baby. Di ko kaya nang wala ka, please. Mas bumuhos yung luha ko. Napatingin ako sa taas ng kama sa may dingding niya kung saan may nakalagay na cross. Please God, help me. Please not my wife. Gagawin ko po lahat. Babawi ako. Basta ibalik niyo lang siya sakin. Hindi ko po kaya nang wala siya. Hindi ko kakayanin. Then I looked at my wife's face. Come back, baby. Kasi hindi ko kakayanin. Please come back. Babawi pa kasi ako, diba? Magiging maayos pa lahat. My voice cracked even more. Ayoko ng ganito, baby, please bangon na, oh.
Please. But still no response. Mas napaiyak ako then ibinangon ko yung katawan niyang lumamig na at niyakap siya ng napakahigpit. Tinapat ko yung bibig ko sa tenga niya at bumulong. I love you baby. I love you. I love you. Mas napahagulgol ako. I love you so much. I love you. Mahal na mahal ka namin. Always remember that, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay, ikaw lang. Mas humigpit yung pagkakayakap ko sa kanya. Kasabay ng unti-unti ring pagkabasag ng puso ko, kasabay ng unti-unting pagguho ng mga pangarap ko. Ng pagguho ng masayang pamilya kasama siya. Pagguho ng lahat. Ang sakit-sakit. At ang pinakamasakit sa lahat, ang tanggaping wala na talaga siya at kasabay ng pagkawala niya. Pagkamatay rin ng buong pagkatao ko. At ngayon hindi ko na alam kung paano ako magsisimula nang wala siya sa buhay ko. Keith POV. It's been 3 years and yet hanggang ngayon nakaukit pa rin sa sistema ko yung napakasakit na araw na yun. Yung araw na akala ko magiging masaya na ako pero nauwi sa masakit na pangyayari. Hindi ko alam kung ano yung nangyari, basta ang alam ko, ang sakit-sakit makita na sa mga mata ko paunti-unting nawala ng buhay, ang tanging babaeng minahal ko ng higit pa sa buhay ko. Yung akala kong okay na. Yung akala kong tapos na. Yung akala kong magiging masaya na kami. Akala lang pala lahat. I sighed. Hanggang ngayon naiiyak pa rin ako pag naaalala ko siya. Pag naaalala ko kung paano siya naghirap, kung paano siya nawala, kung paano ko muntik ding tapusin yung buhay ko ng mismong araw na yon. Masakit, sobrang sakit. Yung makita ko lang siyang nasasaktan ng sobra, nahihirapan, namumutla ay masakit na, kaya di ko din alam kung paano kong nakayang manatiling nakatayo noong mismong araw na iniwan niya ako, noong mismong araw na nawala siya. Masakit, sobrang sakit, mas maganda pa nga kung nakipaghiwalay na lang sana siya at iniwan ako, mas maganda pa ngang sana di na lang niya ako pinatawad at iniwan akong mag-isa, kasi kahit ganoon, makikita ko pa rin siya, mahahawakan di tulad ng nangyari, kung saan tuluyang siyang nawala sakin at sa paraan pang wala ng halos balikan. I sighed, yung mismong araw na yun. Yung araw na halos di nagpatulog sakin bawat gabi. Yung araw na akala ko katapusan na rin ng buhay, yung araw na kung kailan halos gumuho lahat sa akin. I looked at the sky. It's peaceful, kagandang pagmasdan, then biglang hamangin ng malakas. Doon napangiti ako habang nakatingin sa kalangitan, at kasabay ng pagngiti ko ay may biglang yamakap sa baywang ko. Iniisip mo na naman ba yun daddy? She asked softly. Nakangiting iniikot ko siya at isinandal sa veranda ng kwarto namin. Ikinulong ko siya sa pagitan ng mga bisig ko at tinitigan ang maganda niyang mga mata. Can't help it mommy. Hanggang ngayon di yun maalis sa isip ko. Hanggang ngayon sinisisi ko pa rin yung sarili ko kaya ka napunta sa ganoong sitwasyon. Hanggang nga, I was stopped by a passionate kiss na agad ko namang tinugon. Nang maghiwalay kami ay tinitigan niya ako sa mga mata at hinaplos yung pisngi ko. Keith, I told you, kalimutan mo na yon. Eto nako, okay na ako. Magaling na ako. Walang nangyaring masama, ligtas kami ni baby. Stop reminiscing that painful part of our lives okay. Malumanay na wika niya. Yes, nakaligtas siya. Siya at si baby. And thanks to God for that. Di niya kami iniwan, lumaban siya and I'm so thankful for that. Pero hanggang ngayon dala ko pa rin yung alaalang halos pumatay din sa akin noon. Di ko pa rin makalimutan yung araw na nawalan siya ng buhay panandalian, habang nakatayo lang ako sa tabi niya at walang magawa. Pakiramdam ko napakawala kong silbi noon. Stop what you are thinking. Wala kang kasalanan Keith. Ako ang may desisyon noon. Muli ay sabi niya. Pero ako ang naglagay sa iyo sa sitwasyong iyon, ako, ang dahilan para magdesisyon ka ng ganoon. Malungkot kong sabi. I heard her side. Keith, it's already 3 years. Bakit ayaw mo pang kalimutan iyon? Okay na ako, kami ni Baby Ken. Please, mas nahihirapan ako pag ganyan ka. Nag-aalalang wika na niya. I sighed. I'm sorry. Then I kissed her forehead. I just can't help it. Natakot lang talaga ako baby. Sa buong buhay ko nung araw lang na iyon ako natakot ng ganoon. Malumanay na wika ko sa kanya. She nodded then hugged me. I know. And I'm sorry for making you so worried. I kissed the side of her head. No, I'm sorry for putting you on that situation.
And thank you so much baby, for coming back to us. I sincerely told her. Nagangat siya ng tingin and she gave me a smile. I love you so much baby, I told her. I saw how her eyes sparkled with joy and love. Ipinulupot niya yung mga braso niya sa batok ko. I love you more Keith. I smiled at her then I leaned closer as I claimed her lips. We kissed each other with so much passion and love. Naghiwalay lang kami nang marinig namin ang umiiyak na si Ken. Natatawang naglayo kami at sabay na nagtungo sa crib ng bunso namin. Agad kong kinuha si Ken na agad namang tumahan. He is 2 years old, turning 3. At ang kambal naman ay 8 years old na. Tara na bumaba. Baka nandoon na yung kambal. Wika ni Kara na tinanguan ko na lamang at niyakap, siya sa baywang para sabay na kaming bumaba. Pagkababa namin ay nakita namin, ang kambal sa may garden na nag-aayos ng higaan sa ginawa naming tent. Napagpasyahan kasi naming pamilya na sa labas matulog tutal maluwang naman yung garden. Gusto kasi ng kambal mag-stargazing na sinang-ayunan naman naming mag-asawa. Mommy, Daddy, sabay na sigaw nila at nagtatakbo palapit sa amin at hinalikan kami sa pisngi. Si Kervin naman ay agad kinuha ang kapatid mula sa akin, ibinigay ko naman dahil sa edad na 8 taon, kaya kanyang alagaan si Ken, na talaga namang nakaka-proud. Bata pa lang kasi nakikita ko ng lalaking responsable ang mga anak ko. Napangiti ako dahil doon. I'm so thankful to have a family like this. Tumabi sakin siya na agad ko namang niyakap at pinatalikod sa akin to hug her from behind. Thank you baby, for loving a jerk like me. Thank you for coming into my life. For the kids. For being the best wife and best mother to our kids. Thank you for not giving up on us. I love you so much baby. I love you. I love you. I whispered to her ear as I planted a small kisses on the side and on the top of her head. Hinawakan naman niya yung mga kamay kong nakapalupot sa baywang niya, matapos ay tumagilid ng kaunti para magkaharap kami. She looked at me straight from the eyes and again, I saw love on it. Thank you din baby, sa lahat, sa pag-aaruga at pagmamahal. Sa pagiging the best na daddy, I love you very much, she said softly. I smiled at her then I gave her a passionate kiss. Mommy, Daddy, tara na po. Natatawang naghiwalay kami, kinuha ko yung kamay niya, sabay na kaming naglakad papunta sa mga anak, naming nakangiting nakatunghay sa mga bituin sa kalangitan. Nang nakalapit kami ay agad kaming tinabihan ng mga anak namin. Doon muling nagtagpo ang mga mata namin. I love you. Magkapanabay pang sabi namin na nakapagpangiti, hindi lang sa amin kundi sa mga anak naming kanina pa pala nakatunghay sa amin. Doon sabay-sabay kaming tumingin, sa mga bituin kasabay ng paghawak ko sa kamay, ng tanging babaeng minahal at mamahalin ko. Nagkatinginan kami kasabay ng pagningning ng mga bituin sa itaas, na saksi kung gaano namin kamahal ang isa't isa. I smiled. Tinignan ko ang pamilya ko. Sinong mag-aakala na dahil sa pagtatago ng misis ko sa mga anak namin ay mauuwi kami sa happy ending. Life is really ironic. Nakakatuwa. Ang dami naming pinagdaan at nalampasan namin lahat ng iyon. Ang dami naming naging problema pero pinatatag kami ng panahon. Ang daming pagsubok at nakayanan naming ipanalo iyon. Napatunayan namin kami pala talaga ang para sa isa't isa. Well, forever might not really exist, but then happy ending does. Kasi naniniwala akong nasa happy ending stage na kami ni Kara at siguro nga walang forever, pero masasabi ko namang may lifetime para sa aming dalawa. And I'll make sure of that. Kervin Keith Montenegro. After 24 years. Kervin Keith's POV. Masaya kong pinagmamasdan sila mommy at daddy mula dito sa balcony ng aking kwarto. It's been what? 24 years. And yet wala akong masabi kundi masaya ako, dahil hanggang ngayon matatag pa rin ang buong pamilya ko, ganoon rin sila mommy at daddy. I smiled. Hanggang ngayon yun pa rin yung pangarap ko. Yung magkaroon ng pamilyang ganito, yung katulad ng sa mga magulang ko. Yung masaya, sama-sama at walang iwanan. Yes, I'm 32 years old turning 33. A successful businessman with so many company, almost all over the world. Fame, money, looks, happy. Family, all of it. Mayroon ako lahat ng yun.
Pero bakit hindi pa rin ako masaya? Bakit parang palagi na lang may kulang? Bakit palagi na lang akong may hinahanap? I sighed, then ininom ko yung alak na nasa baso na hawak ko. Ilang minutong katahimikan ang namayani nang biglang may maliit na boses na tumawag sa akin. Dada, wika ng munting tinig na iyon. Agad akong napangiti at itinabi yung baso ng alak na hawak ko. Umuklo ako para magpantay ang mukha naming dalawa. Agad kong hinawi ang buhok na tumatabing sa magandang mukha niya. Hey sweetheart, it's late, 10 p.m. na. Why are you still up? Malambing kong tanong sa kanya matapos ko siyang kargahin. Agad naman siyang nagsumiksik sa may leeg ko. Umupo ako sa edge ng kama at hinayaan siyang nakaupo sa kandangan ko. Patuloy kong hinahaplos ang buhok niya hanggang sa tuluyan na siyang bumigay at makatulog. Agad ko siyang marahang inihiga sa kama at kinumutan. Hinalikan ko siya sa noo at tinitigan. She really looks like her mom. I smiled. Hinaplos ko yung pisngi niya at hinalikan ang kanyang maliit na kamay. I love you sweetheart. Then inayos ko yung pagkakahiga niya at tumayo para lumabas muna ng silid. Pagbukas ko ng pintuan ay agad na nagtama ang mga mata naming dalawa. Napatitig ako sa napakagandang mukha at mga matang iyon, sa mga matang nagpahulog sa akin ng paulit-ulit. Sa mga matang dati ay puno ng pagmamahal habang nakatingin sa akin, yung mga matang dati ay masaya, na ngayon ay napalitan na ng lamig at galit. She averted her gaze on me. Nandyan ba yung anak ko? Nawala kasi siya bigla sa tabi ko. Malamig ang boses na tanong niya. Nanatili akong nakatitig sa kanya. Mukha namang napansin niya iyon kaya muli niya akong tinignan. What? She asked. Pero di ako kumibo. Nanatili akong nakatitig sa malaanghel niyang mukha. Nilampasan niya ako at akmang papasok sa loob ng kwarto nang higitin ko, yung baywang niya at marahan siyang isinandal sa pader. Kita ang pagkabigla sa magandang mukha niya at mga matang ngayon ay nakatitig na sa akin. What are you doing, Keith? I didn't let her finish what she's going to say. My lips automatically captures her lips. And then, right the moment our lips met, I realized something. I realized that this woman I am kissing is the missing part of my life's puzzle. Na siya na lang yung kulang sa buhay ko na kailangan kong, angkinan para tuluyang mabuo yung pagkatao ko. Our lips parted at isinandal ko yung noo ko sa noo niya. Tinitigan ko siya, nasa mga mata niya pa rin yung galit, pero may isa pang emosyon na di ko mabigyan ng pangalan. I touched her cheek. Then yung mga labi niya. I looked at her straight from the eye. I'll already let you go once baby. But for the second time, I won't. Magalit ka dahil gago naman talaga ako. Saktan mo ko hanggat gusto mo. But baby, I will never let you go this time. Kung kinakailangang itali kita gagawin ko. Basta hindi ka na mawawala. Malumanay na wika ko. Napaawang yung bibig niya kaya sinamantala ko iyon at agad siyang sinunggaban ng halik. I'll let her live once. Pero ngayon, hindi na. She's mine. She's mine in the first place and she will going to be mine until the rest of my life. And I'll make sure of that.